Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion ngayon itong post ang balita ngayon. Title, takot na si Marcos. Sa gitna ng malawakang protesta at nag-uumapaw na galit ng publiko kaugnay sa mga anomalya sa national budget at flood control projects, nanawagan na rin si Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga na magbitiw sa pwesto si Pangulong Marcos Jr. Ito ay kasunod ng ulat na bumaba na sa pwesto si House Speaker Martin Romualdez, pinsan ng Pangulo, na matagal nang iniugnay sa mga kontrobersyal na proyekto. Sa isang matapang na pahayag, sinabi ni Barsaga, ito ang kanyang post, takot na si Marcos, pati AFP at PNP, wala nang tiwala sa kanya, mananalo tayo. Grabe ano? Ang tapang. So, magbasa tayo sa mga people-elected posts and comments. 4,600 ang nag-react, 3,400 ang nag-like, 660 ang nag-love, and 407 ang tumatawa. So, maraming pumapabor dito kay Congressman Barsaga. Okay. Carlos Sipangan, BBM, martial law katapat kaysa uupo si Inday. Sige, paupuin niyo si BBM, mag-martial law kayo. Why not? Joel Gabatan, ano ba ang pinaglalaban mo? Palitan mo ang presidente? Hindi ako bumoto kay Marcos pero ayoko siyang palitan ngayon. Tingnan natin ang mga ito kung tunay ba. Nako, trolls. 294 friends lang. Nako, ang mga trolls nila. Ito, tingnan ko itong isa. Yun, 653. Todo rescue ang mga trolls na Nika Egeranse. Dapat lahat ng kurakot, lalo na si dalawang Rimulya, dapat tanggalin na rin, at saka si George Garcia. Errol Ching, tandaan natin, di lang sa flood control, pati sa PhilHealth, Maharlika Fund, Gold Reserve natin, at marami pang iba. Mabuti na banggit ang Maharlika Fund. Ano nang balita? More than 3 years na. Ilang billion, kalimutan ko na kung ilang billion yung 75 billion initial capital, tapos nagdagdagan pa, parang 150 billion na. Ano nang nangyari? Alam mo, ang hayahay sa Bisaya, masarap ang buhay, yung mga opisyales, mga CEO and Board of Directors ng Maharlika Investment Corporations, dahil millions ang kanilang kinikita, sweldo, allowances sa isang taon. Yan po, Maharlika Investment Fund. PhilHealth, ano nang balita? Wala na. Matatapos ng taon, hanggang ngayon, wala pang desisyon ng Supreme Court kung ibabalik o hindi. Kailang sa akin, immaterial na eh. Kasi kahit sabihin ng Supreme Court, ibalik ninyo ang PhilHealth. Nagsabi na itong si Recto na ibabalik daw, kailang isasama nila sa budget. Ginigisa tayo sa sariling mantika. Tayo pa rin ang ginastos na nila. I don't know paano nila ginastos. Tapos ipapasa na naman sa atin. Kaya nakaka-high blood, nakaka-umay, nakaka-dismaya na. Kaya lang, ang magawa natin hanggang protesta lang. Hanggang rally, hanggang basta huwag lang hahantong ng karahasan. Yun lang ang akin. Hindi pwede sa atin yung I do not agree
yung Indonesia and Nepal style of protest. So sumali tayo. Sa 21, September 21, malawakang protesta. Sali tayo, isigaw natin ang ating galit sa korupsyon. Kailang, nakakatawa itong si Auntie Claire. Ano daw? Yung rally daw sa September 21 na hindi naman laban kay Marcos Jr. Laban lang na daw yun sa korupsyon. So, ibig nilang sabihin, walang kinalaman si Pangulong Marcos Jr. sa korupsyon. What? Wala siyang kinalaman? Hindi ba siya ang presidente? O anong ginawa niya? Pag upo niya as president, Executive Order number 1, dinisolve niya ang Presidential Anti-Corruption Commission. Ibig sabihin, wala siyang plano na labanan ng korupsyon. So, command responsibility, siya ang dapat managot sa korupsyon na nangyayari ngayon. Parang wala eh. Tingin niya, okay lang sa kanya, wala siyang kasalanan. Wala siyang kasalanan. Sinong may kasalanan? Dito, yung nasa baba niya. Siya malinis, parang ganon. Nakakatawa eh. But anyway, salamat at bumaba na si Romualdez. Baka mamaya, ano bang oras na? Baka ngayon, nagbubutuhan na. Kailang ready-made na yun. Ang papalit daw sa kanya ay best friend niya. Kaya ikinampan niya ni Romualdez. Kahapon, kinausap niya ang mga House leaders na kung pwede, ang botohan nilang Speaker of the House, yung best friend niya na si Congressman Faustino Buji the third of Isabela. Marcos loyalist daw ang mga ito. So, parang niloloko lang tayo. But, to me, okay na lang din. At mawala na sa eksena si Romualdez. Kailang, tingnan natin, baka mamaya, siya pa rin ang nagmamaniobra. Ginagamit lang niya ang kuno ipapalit na speaker. Tapos may statement daw si Congressman Puno na substitute lang daw si Congressman D. Ano bang ibig sabihin kung substitute? Anytime babalik si Romualdez? Pahupain lang ang galit ng taong bayan? Kaya wag po tayong titigil hanggat walang nakukulong sa mga tiwaling opisyal ng gobyerno, sa mga tiwaling lawmakers na nagnakaw sa kaban ng taong bayan. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talaandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng mga yero at pako para makapagpatayo itong tribo ng mas maayos nilang tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ang natagaan na Moguero. Salamat kayo sa mga kwan.